So Dad, meron tayong interesting topic ngayong araw, mag-ipon or mag-invest. May mga nagtatanong kasi, sila daw ay kumikita bilang isang salaryman, nagtatrabaho na may unti naman silang sweldo na medyo may savings. Ano daw gagawin nila dito? Ipunin na lang ba nila o mag-invest sila? Kasi marami nagsasabi na kung mag-iipon sila, ano yung mga options kung paano mag-ipon na hindi naman daw maagnas ng interest rate na mababa or kasi inflation rate daw, bumababa yung halaga ng pera, pero kung mag-i-invest sila, ano naman yung mga investments na hindi masyado risky kasi wala silang oras bantayan ito kasi sila ay nagtatrabaho, Dad. Okay, kasi ganito yan, no? Pag sinabi mong ipon savings, hindi ba? Ang ibig sabihin yan, nagse-save ka kasi nga, parang sa ganon, pag kailangan mo, meron kang mapagkukunan, no? So, yun ang una. Of course, when you say savings, unahin natin yung savings, no? Ang tanong diyan, magkano ba yung pwede mong ilaan sa iyong sweldo? Normally, ang ma-advise natin yan, between 10% to 20% ng iyong kinikita, kung kaya mong itabi yan, yan ang dapat na formula mo para sa ganun, just in case na may kailangan ka for emergency purposes, meron kang mahuhugot. Pero ang problema diyan, pag iipunin mo lang yan at ilalagay mo lang sa pangkaraniwang savings account, kakainin yan ng inflation. Ang ibig sabihin ng inflation, kasi kada taon tumataas ang mga halaga ng bilihin. Ano? So, ibig sabihin, normally sa Pilipinas, no, ang inflation rate, naglalaro yan between 3% up to 5 to 6%. Pero yung 3% to 5 to 6% na yan, yung inflation na yan, doon sa mga general average yan. Pero kung ifo-focus mo na sa specific areas, like for example, sa mga halaga ng pagkain, normally, mas mataas sa 3 to 6% yung pagtaas niya. Normally, 8 to 10% or more, no, kada taon. So, ibig sabihin, yung halaga ng pera mo, pagkatapos na ng taon, naagnas na yun, no, nalusaw yung halaga niya kahit nakumita ng savings account interest yan. No? So, kaya nga, normally, pag savings sa pag-uusapan, at least kahit na paano, mas maganda kung ilagay mo sa time deposit, at least mas mataas ang interest nun, pwedeng 4 to 5 to 6%, depende kung gaano kahaba mo itatali yung pera mo. At the same time, pwede rin bumili ka ng mga treasury bills, no? Na ang treasury bills kasi, yan ay papel na sinasabing ang gobyerno natin may utang sa iyo. So savings yun? Savings din yun, no? Hindi siya investment? Hindi siya investment kasi ano rin yun, may interest yun na pwedeng short term, pwedeng medium term, pwedeng long term, pwedeng ilang buwan, pwedeng 1 taon, pwedeng 2 taon. No? Saan nabibili ang treasury bills? Normally, sa bangko rin. No? Pag pumunta ka sa bangko, hanapin mo yung manager ng bangko, assistant manager, at tanungin mo kung pwede mong ma-avail itong mga to. No? Normally, meron sila yan. At may mga halaga yan, from 5,000 pesos up to 1 million or millions, pwede. Nabibili yan diretso. Ganun din ang time deposit. No? From 10,000, 5,000, pwede ka mag-time deposit. At ganun din, medyo mas mataas ang interest na ibibigay sa'yo sa mga savings account na yan. Pag treasury bill, ilan? Pag treasury bills, mga ganun din. May 5%, may 5.5%, may 6%. So, depende rin sa amount at depende sa duration ng iyong investment. So, treasury bills can match inflation? Not really? Not really, no? Because it can match the general inflation average. But in particular, for food inflation and for other items, medyo kakainin pa rin talaga yung halaga ng pera mo, no? So, yun ang problema pag savings. Kaya lang, hindi rin pwedeng, let's say, kung sinasabi mong investment, hindi rin pwedeng lahat ilagay mo sa investment. Kasi kung sakaling mangailangan ka, problema rin yun. Wala kang mahuhugot. Dahil normal na investment takes a longer duration of a period of time kung nag-invest ka para mabawi mo yung pera. Except for a few investable areas, investment areas na pwede mo mabawi agad. Like, for example, pag nag-invest ka sa stocks, halimbawa, mga blue chip stocks. No? When you say blue chips, yan yung mga kumpanyang kumikita, malalaki, at kilala na. At meron ng matagal na naghahanap buhay. Ano yung mga yan? For example, San Miguel. For example, Metrobank. Bank of Philippine Islands. Yan, BDO. Ayala Corporation. Globe Telecom. PLDT. East West Bank. Yung mga yan. Yung mga ganyang klaseng kumpanya dahil matagal na sila at malaki na sila, kumikita na sila, at patuloy yung paglago ng kita nila. Pagka nag-invest ka dyan, at kailangan mong ibenta yung investment mo, madali namang ibenta, kaya lang, ang kuidaw lang, no? Kasi minsan, bumababa rin ang presyo ng mga yan. Bagamat, nagbibigay sila ng dividendo. No? Kung halimbawa, kung titingnan natin yung presyo ngayon, magkano ba yung dividendo nila? Ang dividendo nila nag-a-average between 5% to 6%. So, para ka na rin nag-time deposit. Ang pagkakaiba lang nito, siyempre, pagka gumanda ang ekonomiya,
yung mga presyo ng mga kumpanyang ito, yung halaga ng mga kumpanyang ito, biglang lilipad yan. So, pwedeng magdoble yung pera mo or magtriple bukod sa dividendong nakukuha mo ngayon. Kung gumanda yung takbo ng ekonomiya, kasi matitibay na itong mga kumpanyang ito eh. At madaling ibenta kasi nga, tatawag ka lang sa stockbroker mo, madali naman maghanap ng stockbroker, tingnan nyo lang sa PSE kung sino yung Philippine Stock Exchange o sa online kung sino yung mga registered stockbroker at pwede kang tumawag sa kanila, mag-open ka ng account para makabili ka. Normally, kahit na 5,000, 10,000, 20,000, tinatanggap na nila ngayon yan eh. No? So, piliin nyo lang yung mga accredited kasi mahirap na, baka kayo ma-disgrasya, ma-scam kayo diyan. Kaya ingat lang, basta tingnan nyo. Registered, accredited ng Philippine Stock Exchange, sa online naman yan. Then, mag-open kayo ng account para kung meron kayong savings, pwede nyo invest yung iba para sa ganun, mas maganda yung kikitain ng inyong pera over time, over a period of time. No? Ano ratio dapat ng savings to investment? Okay, depende kasi yan. No? Una, kung ano yung salary mo. Magkano yung salary mo, magkano yung kaya mong itabi. No? Halimbawa, mag-asawa kayo, nagtatrabaho, kumikita kayo ng 50 mil, let's say kada buwan magtabi ka ng 5,000, at least sa isang taon meron ka mga 60,000 plus yung 13-month pay, siguro mga 70,000 na maitatabi nyo. Ngayon kung mas malaki yung kinikita nyo, mas maganda, hindi ba? At kung meron naman kayong mga biglang kinita, bonus, sideline, o may minana kayo, di at least pwede nyo i-invest yun. Anong ratio ang sinasabi natin? Kung mas maliit ang mas maliit ang pera mo, halimbawa nasa 30, 50,000 a month lang at 10% lang kaya mong itabi, siyempre yung ratio mo medyo mas mataas kasi baka mabiglang mangailangan ka. No? So 50-50 yan. 50% lagay mo sa time deposit kasi time deposit pwede 30 days, 45 days, 60 days. So madaling hugutin. At kung kailangan mo, pwede mo rin naman i-pre-terminate. No? Hindi ka nga lang kikita ng ganong kalaki kasi may penalty yan pag pini-terminate mo. So yung 50%, pwede mong invest sa stocks. No? So bumili ka ng mga blue chip companies para at least kahit na paano, yung upside nun, yung pag tumaas yan, mababawi mo yung kikita ka pa compared to inflation. So, yun ang mga options. Ngayon, kung mas malaki naman yung iyong savings o yung kinikita, let's say husband and wife kayo, kumikita kayo ng 100,000 at kaya nyo magtabi ng 15% to 20%, then pwede mong baguhin yung ratio. Pwedeng 70% invest mo, 30% pwede mong gawing time deposit. So, ganun din yan. Depende rin, no? Kung kaya mo naman din na maglaan doon sa investment na yun, pwede mong hatiin din, no? Pwede kang maghulog ng mga lupa sa mga subdivision. Ang mga subdivision na hindi mo kinakailangan kamahalan, may mga maliliit na mga subdivision din na pwede ka maghulog-hulog ng lupa. Let's say, bumili ka ng 180 square meter, tapos huhulugan mo kada buwan. No? Meron naman mga developer na nagbibigay ng ganyan, like yung mga malalaking kumpanya na developer, meron din silang mga lupa-lupa na dinidevelop. Kasi ang maganda naman sa lupa, over time, let's say, bibili ka sa mga subdivision na medyo hindi naman kalayuan sa Metro Manila, no? Let's say, Cavite, Bulacan, yung mga gaya, o sa Cebu, yung mga malapit sa Cebu City, hindi kalayuan ng mga lugar. At least kung mahulugan mo yon, over time, ang appreciation niya napakataas din. No? Based on historical data na nakalap natin, ang pagtaas ng lupa, pag in-average mo, lumalabas per year na naglalaro sa 15 to 20%. Pag naguhulog ba ng lupa, kasama na dito yung taxes or hindi pa sa'yo yun? Hindi. Depende. Kasi kung hinuhulugan mo sa developer yan, di syempre hindi pa sa'yo yung lupa. Pero may protection ka naman eh. Kasi kung kilala mga developer yan, pag hindi mo talaga kayang ituloy, ibabalik nila yung puhunan mo. No? So yun ang maganda rin naman doon. Paglupa. No? Paglupa. So yun ang mga advantages. Pagkondo ganun din. Basta hindi mo tinuloy, dapat i-refund nila yung pera mo. Wala nga lang kinita yon. Is pre-selling a safe investment? Well, sa akin, I would rather buy na yung nandyan na o kung pre-selling man, yan yung mga lupa na nakikita kong kasi mas less risky pag pre-selling ang lupa. Kasi ibig sabihin, nandyan lang yung lupa, isusubdivide lang nila yan, lalagyan nila ng kalsada, at tataas naman yung presyo ng lupa kada taon. No? So, okay lang yun. Sa akin, kung lupa, kung condominium, depende rin kung sikat na kumpanya at matatag na siya, then, it's also okay. But historically, mas mataas ang pagtaas ng presyo ng lupa kaysa condominium. Kasi ang lupa nag-a-average siya ng mga 15% to 20% per year over a period of, let's say, 10-year horizon. So, lagpas-lagpas pa ng inflation. Mababawi mo yun. Kaya di ba, marami tayong kilala na yung ibang kaibigan ko na yumao na, namili ng lupa 20, 30 years ago, 40 years ago, na nung pinamana nila sa mga anak nila o sa mga apo nila,
milyon-milyon ng halaga. Yung iba nga, daan-daan milyon na yung halaga dahil nabili lang nila ng kamura-mura nung panahon. So, ganun din ngayon. Kunyari, bibili ka ngayon, sa tingin mo mahal, pero after 30 years, 20 years, 10 times na yung presyo no. So, kaya hindi natin matatansya. Pero bumili kayo sa mga lugar na alam nyong may mga interest yung mga tao. Kasi kung bibili ka naman ng lupa sa malayong lugar na hindi mo mababantayan at walang interest yung mga tao, or walang populasyon masyado. Walang populasyon, hindi kahit nasabi mo lupa yan, kung wala namang may gusto, hindi mo rin maibebenta. So, yung pagdating naman sa sa other types of investments na low risk, ano pa yung nakikita mo? Well, aside from, of course, sa akin sa investment will be mga blue chip stocks kung investment at mga lupa na pwede mong hulugan sa mga established developer. Mamili ka, marami naman diyan, di ba? Yung mga developer na may binebentang lupa, kahit na mas maliliit yung cut, piliin mo yun, no? Maraming sikat niya, like Ayala Corporation, meron din dyan yung mga PhilInvest, sikat na rin yan, meron sila mga lot na binebenta, no? Meron pa yung Moldex yata, no? Marami na rin mga sikat na developer. Yung mga mutual fund, anong tingin mo dun? Yung mutual fund kasi okay din naman yon, lalo na kung wala kang oras, no? Kaya siyempre sa mutual fund, normally, up and down din yan. Depende kung kumikita rin yung investment nila. Tapos, siyempre, may mga charges yan. No? So, kung mas malaki yung pera mo at mas malaki yung pondo mo at kaya mong maghintay na mas matagal, okay din yung mutual fund. Anong size dapat ng savings or investment para sa mutual fund na worthwhile? Ang mutual fund kasi tinatanggap naman yan kahit na maliit. 50,000, 100,000, tinatanggap nila yan. Pero siguro kung mas malaki yung savings mo at mas malaki yung pera mo, let's say you have 1 million and up at handa ka maghintay ng 5 years horizon, then okay din yung mutual fund. Kasi depende kung anong klase mutual fund. No? May mga mutual fund na nag-specialize, let's say, sa fixed income. May mga mutual fund naman na stocks. May mga mutual fund naman na mix, no? Yung balance fund na tinatawag nila. No? So, depende nga sa'yo eh. Pero again, marami rin mga nagbebenta ng mutual fund o mga bangko rin. Marami sila niyan. No, pwede ka rin lumapit doon at magtanong at marami rin silang pwedeng ilatag sa iyo. Kaya lang siyempre pag mutual fund, ang advantage and disadvantage. Ang advantage is hindi mo na alalahanin kung paano i-manage yung pera mo kasi sila na ang bahala mag-isip para sa iyo. Ang disadvantage naman doon, siyempre may mga charges sila saka fees, no? Saka siyempre kung maliit lang yung pera mo, medyo mas malipis yung kikitain mo doon kasi nga yung charges and fees fixed. Hindi naman fixed, percentage kaya siyempre mahina yung paglago kasi nga na maliit eh. Kaya pag mas malaki, mas rewarding para sa iyo, no? So anyway, depende sa iyo kung ano yung kung saan ka komportable. Pero sa akin, ang importante, may savings ka, meron ka ring investment. Tapos yung ratio niyan, mas maliit yung savings mo kung halimbawa, mas malaki yung naitatabi mo. Pero most importantly, no, kung gusto mong mag-invest na mas malaki yung percentage, okay din naman yan. Pero make sure na may credit card ka. Kasi let's say, na hospital ka, wala kang pera. Diba? At least kung may credit card ka, you have enough time to pay for that. No? Yung mga emergency expenses na sinasabi natin. Kaya huwag niyong sisirain yung inyong credit history. Kaya pag nabigyan kayo ng credit card ng bangko, alagahan nyo yun. Kasi panghabang buhay, yan yung iyong emergency fund kung gusto mo makapag-invest ng mas maayos. No? Talking about savings, yung mga ibang mga employees, meron silang mga savings and loan associations. Safe ba daw mag-save sa mga ganito? Kasi minsan parang nakakalula, ang gaganda ng mga interest nila compared sa mga time deposit or mga pinanggit natin na treasury bills. Anong say mo dun? Well, depende nga kung alin savings and loan association ka sasapi, no? Kasi kaya mas maganda yung binibigay na interest sa mga savings and loan association kasi nga pag pinautang nila sa mga miyembro nila, mas mataas din yung interest noon, no? Tsaka lalo na, halimbawa, savings and loan association yan ng mga nagtatrabaho sa gobyerno o mga malalaking kumpanya, at least mas safe ka kasi nga kahit na paano mas solid yung kanilang pundasyon, no? Yung capital nila, no? Pero again, ito kabyat, no? Warning sa mga viewers natin, no? Na kung minsan masyadong mataas yung interest na inaalok sa iyo dahil natutukso ka, dahil mataas yung sinasabi sa iyo, double your money or you will make more money, ang advice ko sa inyo, huwag nyo nang pasukin yan kung kailangan nyo yung pera nyo over a medium to short to medium term kasi nga very risky yan. No? Because investment and savings
walang 100% certainty yan. Unless, of course, nilagay mo sa bangko, mas mataas yung percentage na ibabalik sa yung pera na may income ka. Pero kung sino-sino lang yan na nag-aalok sa inyo, pag-aralan nyo maigi kasi nga ang risk napakataas. May kasabihan nga don't invest if you know that you need the money very badly. No? Kasi nga yung investment horizon, minsan matagal yan. Hindi pwedeng mabawi ka agad yan over a short period of time. No? Tapos sa mga savings naman, pag may nag-alok sa'yo ng mataas na interest, pag-ingatan mo rin yun kasi baka mamaya, ano lang pala yun, scam lang yun. No? So marami kasing fraud ngayon sa investment community. Kaya ingatan nyo yun. No? Oo, kasi ngayon ang dami mga nasa scam na nasisabi nila na pupunta sila sa pinag-investan nila, hindi na daw nila mahanap bigla. Or iba naman, hindi na sila mabigyan ng liquidation, hindi sila maibalik yung pera. Parang may isang kumpanya na sikat siya, ang dami niya mga na-investan na mga kumpanya from food and everything. May mga franchises pa siya, pero private equity nagre-raise siya ng investment sa publiko na 12% per year daw ang return or more. So biglang ngayon, for a while, tumakbo siya ng tumakbo. Pero nung ngayon, medyo pumutok na. Siguro kasi yung mga kumpanyang ininvest niya, hindi nagre-return as to pay the promised returns of the investors. Kaya nahihirapan siyang ibalik yung mga pera nila. So, ano masabi mo sa mga kumpanyang private equity na nagfa-fundraise ng maganda yung return sa publiko? Well, kasi ganito yan Normally, yung mga private lending ang tawag ko yan, private credit, no? Na ibig sabihin, minsan amongst friends, magkakaibigan, magkakakilala, nagpapautang, tapos i-issue walang cheque, post-dated, may interest na mas mataas kaysa sa bangko. Normally kasi, yan ang kalakaran ever since yung kabataan ko pa. No? Marami akong kilalang malalaking kumpanya ngayon na lumaki sila nung panahon, wala silang puhunan, napalaki nila through this system. Pero again, kabyat din, again, as a warning and advice, yung mga yung kumpanyang yun, maliliit pa rin sila na ako, na-witness ko yun sa mga kaibigan ko, na yung iba dyan tumatalbog yung cheque, so pinapalitan lang nila, no? Buti na lang at lumaki sila at eventually nabayaran nila, pero ibig sabihin yung risk na yun napakalaki, no? Ilan sa marami sa mga yan na hindi na talaga lumaki at nagsara na at nalugi din yung ibang kaibigan natin, no? So na-witness ko rin yun kasi usong-uso yun dati yung cheque-cheque, no? May interest, mas mataas kaysa sa bangko. So high risk yun? High risk yun kasi natutukso yung mga kaibigan natin o mga kakilala natin. Pagkaraniwang tao natutukso sa mataas na interest, no, na binibigay sa iyo. So syempre, ang problema doon, pag mataas yung interest na binabayad sa inyo, ibig sabihin mataas din yung cost niya sa pagtatakbo ng negosyo niya. So pag mataas yung cost niya, mahirap rin niyang bawiin yun o kitain yun. No? So hindi rin ganun kasimple yun. So kaya nga ang advice ko, if you have appetite for risk, then you can explore that. No? Pwede mo aralin kung kilala mo naman yung paglalagyan mo o alam mo medyo maayos naman, bakit hindi? Pero kung yung appetite mo for risk, yung hindi ka makakatulog sa gabi at minsan kailangan mo agad yung pera, play safe ka. No? Mag-save ka sa mga bangko, time deposit o treasury bills ng gobyerno, or at the same time, may investment ka, no? Either bumili ka ng mga shares of stocks ng mga blue chip companies na may dividendo at posibleng tumaas ang halaga over a period of time. Kasi katulad nga, napakababa ng halaga ng mga shares of stocks sa Pilipinas. No? Yung mga blue chip stocks natin, napakababa. In fact, below book value pa nga yung iba. Sabihin ng book value, yung halaga ng kumpanya per share, mas mataas pa kaysa sa merkado, kung ano yung binibenta sa merkado. So, parang nabibili mo siya sa diskwento, no? As of today, April 2024. 2024, no? Napakaraming shares ngayon na makikita mo na mas mababa pa yung presyo nila kaysa dun sa tunay na halaga nila in terms of assets, no? At kumikita naman sila, no? So, marami niyan, no? So, kaya nga, iba yung sitwasyon ngayon, no? Kasi after 1, 2 years or 3 years at gumanda yung ekonomiya, yung mga presyo ng mga kumpanya niya pwede magdoble or triple aside from the dividend na binibigay nila, no? So yan yung mga pwede mong tingnan kung kaya mong maghintay at meron kang investable funds that you can look at that, no? Meron naman yung mga nagsasabi sa akin na investment daw yung pangongolekta ng mga high-end watch na Rolex or Patek Philippe or yung mga AP kasi tumataas daw ang halaga. Ano man ang opinion mo sa mga ganong collector? Hindi lang watch, pati other items na pwede daw tumaas in value like mga collectible
cards or something. Is that an investment? Yes, oo. Kasi ano din no? Like titingnan natin, no? For example, yung mga halaga ng mga relo, ng Rolex, no? Kahit na second hand na nabibili ng mataas na presyo compared to what you bought for it before. So may mga few 100,000, millions pa nga yung iba, no? Na mga relo na Rolex, no? Ganun din yung mga ibang ginto, no? Yung ginto tumataas din ang presyo, pero minsan bumaba din yung presyo ng ginto. Ginto no? ba savings din yun? Savings and investment at the same time, no? Kaya lang ang problema sa ginto, syempre hindi mo madaling ibenta yan, no? Kailangan pumunta ka pa siguro sa mga nagtitinda ng ginto o sa mga pawn shop na bumibili niyan o sa mga jewelers na pwede mong ibenta yan, no? Syempre, kung tumataas ang presyo ng gold, tumataas din yung presyo ng gintong hawak mo, no? But we're talking of yung naka-gold sa squares siya, di ba? Yung mga, yung mga nuggets. may 99.9, 99 point something na ginto na nuggets, gano'n. Yung iba naman, may kilala rin ako, bumibili sila ng mga bato na may ginto, tapos tutunawin nila, tapos kasi mas mura yun. Pero pag jewelry na ginto, hindi na siya as worthy as an investment, di ba? Well, may mga kilala ako na bumibili ng mga jewelry na gintong gano'n kasi nga sabi na just in case magkagera, at least meron silang madaling dalhin. Pero overpriced na kasi yung jewelry, di ba? Compared sa halaga ng ginto. Yeah, kasi ngayon, kasi siyempre, pag sinabi mong jewelry na, siyempre yung presyo nun, bukod doon sa halaga ng ginto, siyempre may processing yon, tapos may markup pa yon, tapos may overhead pa yon. So siyempre mas mataas talaga yung presyo niya pag retail. Kung gusto mo naman ibenta yun ng biglaan, siyempre mas mababa yung halaga nun, no? So yun ang risk naman nun pag ginto, no? So yun yung sa akin. Pati diamond din, ano? Diamond, ganun din. Kasi lalo na ngayon, marami ng klaseng diamond. Yung may tinatawag silang parang machine-made diamond ba? O Laboratory. Laboratory-made diamond na pwede nang mag-multiply ang diamond. Kasi take note, ang presyo ng mga commodities is based on supply and demand. So kung maraming supply at yung demand hindi naman talaga ganun kabilis ang pag-grow, bababa yung presyo. So siguro yung gold, yun lang yung medyo hindi nauubos ng demand kasi kahit paano central bank requirement siya, di ba? Yes, oo. Ang maganda kasi sa gold naman, kasi nga siya isang reserve requirement ng mga central banks all over the world, no? Kasi when you say reserve requirement, hindi ka pwede mag-imprenta ng pera mo kung wala kang dolyar o ginto, mamili ka or pwedeng combination, no? So kaya lagi may demand yung ginto in terms of central bank requirement. Pangalawa, siyempre, ang ginto ginagamit niya sa paggawa ng mga computer chips at kung ano-ano pa mga items na kinakailangan sa mga high-tech equipments, no? So kailangan din yung ginto for that. Aside from number 3, yung jewelry use, no? So meron din namang kumbaga demand sa ginto na mas consistent, no? So yun ang advantage nung ginto, no? As an alternative investment arena. Pero sa akin, uulitin ko, kung hindi ka makatulog sa gabi, mas mabuti pa ilagay mo sa bangko, time deposit, treasury bills, o mag-invest ka sa lupa na hinuhulugan mo or sa mga shares of stocks ng mga blue chips company. Ito naman yung balik-balikan natin yung controversial na maraming medyo nainis sa ating huling vlog sa comment section natin. Is crypto really an investment? Sa akin, crypto is not an investment. It's a speculative kumbaga game, no? Speculative bet, no? Para kang tumaya sa casino, no? Kasi nga uulitin ko, kahit na sa mga bankero all over the world, panuorin niyo yung interview kay Jamie Dimon, yung pangulo ng namumuno ng pinakamalaking bangko sa buong mundo na trillions and trillions of dollars ang kanilang deposito at ginagalaw na pera kada araw. Kahit na siya, pag napanood niyo yung kanyang interview, nagtutugma kami sa sinabi niya, sa sinasabi ko. Sa kanya nga, mas diretsyo kasi Amerikano siya Grekong Amerikano. Sinabi niya, crypto is fraud. No? So, yun ang kanya. Sa akin naman, it's more of a speculative bet. No? Parang sumusugal ka sa casino. Yes, oo. In fact, ano ba mas mataas ang chance manalo? Casino o crypto? Kasi kahit paano ang casino, fixed yung risk percentage mo. Kung baccarat, 40%. Kung yung mga roulette, alam mo na kung 1% chance, parang fixed na yung mga chances. Dito, parang minsan pwede ka mapasakay ng mga tao sa fraud or sa hype or sa, pinapasakay nila yung presyo para tumaas. Tapos pagka sumakay ka, bebentahan ka nila. Di ba medyo mas, hindi mo makontrol yun? Mas maganda pa yata casino eh. Yeah, kasi nga, ang pagkakaiba siguro niyan, when you say crypto, saan ka namimili? Online, di ba? So, wala naman talagang mapupuntahan kang opisina na sasabihin mong
pag bumili ako sa ng crypto at kailangan ko, kakasuhan kita. May mga trader, pero hindi talaga sila yung mga formal institution. So, yun ang problema no. Ang casino, kahit na paano, pumunta ka halimbawa sa Soler, pumunta ka sa Resorts World, o pumunta ka sa City of Dreams, at least may building siya, nakikita mo, nandun yun, no? So, pagka nagpapalit ka ng chips at tumaya ka, depende kung ano yung tinayaan mo, di ba? Pero kahit na yan, very, kumbaga, you should do that only for entertainment and only money that for fun, no? But Pero best not to do it. even that, I will not advise you to do that because sometimes it can be addictive, no? I have a lot of friends who got addicted to it and they lost everything they've worked for, no? So kasi ang chance mo manalo sa casino napakaliit din, no? Pero again, sasabihin nila hindi pag tumaya ka sa high or low or red or black, at least ang chance mo almost 50-50, no? Pero normally kasi pagka kumita ka, gaganahan ka, tapos tataya ka kung saan-saan. Talagang yung chance of winning is very, very small. So, ganun din yung cryptocurrency, no? Marami na kong kilala na cryptocurrency na nalugi, kaya kahit anong panahon, hindi ko pinapatulan yan, no? In fact, yung kaibigan ko noon na naglapit sa akin, nakabili siya at $6,000, sabi niya ngayon, $60,000 na kumita na siya. Sabi ko, good. Congratulations. Ang tanong ko lang, nabenta mo na ba? Hindi pa. So, hindi pa talaga kinita yun, no? It's basically paper profit, no? So, sabi ko, babuti pa, benta mo na para kumita ka na. At least na-realize mo yung kinita mo over 10 years, no? Pero ang sabi, hindi, hintayin ko pa tumaas. Siyempre, decision niya yun, di ba? Pero sa akin, in life, kinakailangan, wag niyong kalimutan yung kasabihan, di ba? Kung naghahangad kayo ng kagad-agad, kadalasan, mas madali kayo madisgrasya. Kinakailangan, unti-unti, ipunin nyo, at the same time, mag-invest kayo sa tamang pupuntahan, at ganon, in the long run, panalo ka, no? Marami nung kilala na, bukod sa nakabili mayroon kong kilala na bumili ng mga San Miguel shares nung panahon, no? 30 years ago, 40 years ago, nag-invest sila ng 300,000. Ngayon, ang halaga doon, nasa mga 15 million na, 12 million, napamana pa nila sa mga... Plus dividends. Plus may dividend pa yun. So, minsan, it's a decision that you have to make depende kung ano ba yung long-term plan mo sa buhay mo, no? Tsaka, yung sa investment, dapat piliin nila yung investment na magpapasok ng pera sa kanila. Hindi yung pag binili mo siya, parang may cost pang buhatin siya, di ba? Yes, oo. Isa rin yun, no? Kaya nga kanina, ang pinapahayo ko sa mga viewers natin is that mas maganda kung bibili kayo ng mga lupa, hulugan nyo sa mga subdivision. Kasi nga kung subdivision, at least hindi nyo nababantayan niya, may gwardiya sila, may asosasyon sila na mangangalaga ng lugar, no? So yung chances na tumaas yung presyo ng mas mataas at mas malayo, napakaganda. No? Marami kong kaibigan na ganyan, nakabili sa Quezon City dati, mga hulugan na lupa, no? Meron sa Cainta, hulugan na lupa, no? Kung saan-saan, Cebu, hulugan na lupa. Ngayon, ang halaga nun, 10 times na nung binili nila, let's say 20 years ago. No? Meron akong kilala na sinasabi niya, nakakabili daw siya ng mga isla sa gitna ng Pilipinas na sobrang mura, mas mura pa nga sa lupa kaysa sa subdivision kasi isla siya eh. Pero ang problema naman nun, una, may cost of carrying it kasi kailangan maglalagay ka ng bantay doon. And second, kaya ba ibenta yun? Isla? Well, ang problema kasi sa mga ganon, no, although para siyang trophy purchase, no? Sabihin ng trophy, pwede mo ipagmalaki na may isla ka. Pero ang katotohanan nun, when the time comes that you want to sell it, napakahirap ibenta niyan. Kasi ilan lang ang mga ngailangan yan, magkakagusto riyan. No? Bihira naman yung parang isla na let's say ng Boracay na biglang lumipad, o di ba, mga ganun. Pero bihira yung mga ganun, no? Saka sa lupa, di ba may dalawang klase. Kung ba mabibili ka sa Boracay, may mga nagbebenta na naka-tax declaration lang, yung tax deck, and may mga titulo. Ano yung advice mo, yung one versus the other? Well, siyempre, mas advisable na bumili ka na may titulo na. Kasi ang problema sa tax deck, minsan pwedeng i-challenge yan. No? Pero although, of course, mas mura ang tax deck pag bibilin mo. No? So, again, babalikan ko yung risk appetite mo. When I say risk appetite, kaya mo ba mag-take ng risk? Kaya mo bang ilaban yan? Meron ka bang sapat na kaalaman sa legal aspect? O meron ka bang matatakbuhan ng mga magagaling na abogado para ilaban yan para sa iyo? Kung wala, mas mabuti mag-play safe ka na. Lalo na kung meron ka pinaglalaanan for the future, no? So, yun yung mga mensahe namin. May mga safe investments and safe kinds of savings. Kasi minsan may mga savings na fishy din kasi ang tataas ng mga binibigay na interest. Pero hindi naman pala talaga
institution yung, or siguro mga asosasyon lang yan, pero syempre, you don't put all your savings in them, no? Kasi although mataas yung interest, pero syempre, savings sila, pero maganda sa bangko pa rin, di ba, Dad? Yes, ang advantage yan is, kung ikaw magsisimula ng pamilya, unless nga medyo may edad ka na at hindi mo na kailangan talaga yung pera dahil marami ka na naitabi, then pwede mong ikalat, no? Pwede may risky investment kasi baka mas mataas ang return, pwedeng may konting savings din. Pero kung nagsisimula ka ng pamilya at may mga pangangailangan ka sa hinaharap at gusto mong ipamana to, mas mabuti na piliin mo na yung una, of course, meron kang tamang savings strategy, like time deposit or treasury bills, no? Or pwede ring dollar time deposit, no? Kasi tumatanggap din ng bangko ng dollar dahil matibay din naman ang dollar, no? Over time, tumataas ang halaga din ng dolyar, no? So that's one. Then of course, investment, ang sa akin, na may ipapayo ko, the safest, yung investment na medyo makakatulog ka naman ng maayos-ayos is yun na nga, mga blue chips investment, mga kumpanya sa stock market na medyo blue chips. At pangalawa, lupa na pwede mong hulugan over a period of time na nasa loob ng subdivision at medyo malapit naman sa mga lunsod, no? Whatever city, Bacolod man, or Iloilo man, or Davao man, at least malapit doon, at least mas may demand yun. Kasi pag lumalaki yung lunsod, yung mga nagtatrabaho doon, mangailangan sila ng tirahan nila at may demand yun, no? Kasi ang lupa, kahit na mataas ang presyo o ang halaga, pero walang demand, hindi mo rin mabebenta. Kasi like yung mga binanggit namin, like yung mga gold or collectibles, kung hawak mo siya physically, ang risk mo naman dun, pwedeng may carrying cost kasi security. Kasi pag may nakaalaman na meron kang mahalagang mga relo or ginto or kung ano mang collectible meron ka, pwede kang pagplanuhan ng kapitbahay mo, di ba, Dad? Correct. So, ang mahirap doon nga, ang sinasabi natin, yung risk, hindi lamang sa kung maibebenta mo ng maayos o tama sa presyo, kasi nga, siyempre, ibebentahan mo yan, mga traders at mga hindi institusyon ang kadalasan bumibili dyan. At pangalawa, takaw sa nakaw pa. So, yun ang mga mensahe namin sa araw nito. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.